Ito po sana ang pakatandaan ng mga gumagawa po ng kasamaan, gaya po ng pandaraya. Ang sabi po sa talatang ating binasa, darating na bigla sa kanya ang kasakunaan. Hindi po ba ito nga ang nangyayari, di ho ba? May mga nasasampahan po ng kasong estafa at paglabag po sa Anti-Cybercrime Act dahil po sa kanilang ginagawang pandaraya o scam online. Kaya nga dapat maunawaan ng ating mga taga-subaybay, kapatid na ron, na huwag kailanman tutularan yung mga ganyang tao na nandaraya. Kagaya halimbawa nung nagbebenta ng mga produkto online, tapos maniningil sila sa pamamagitan nga nung e-wallet. Pero kapag ka naman dumating yung produkto, kung hindi may depekto, yung iba ay hindi na nakararating mismo Walang dun sa ipinadadala, bumili. ano? Opo, tama po. At nandyan din, kapatid na ron, yung mga pinepeke, yung proof of payment na kanilang ipinadadala doon sa mga seller. Kunwari, nagbayad. Yes po. Hindi naman pala. Opo. At nandyan din, kapatid na ron, yung mga nanghihingi ng mga tinatawag na one-time password para ma-access din nila yung e-wallet ng tao na kanilang kinontak o kanilang kinakausap. Para makuha yung kanilang salapi. Opo. Kaya napakahalaga po na matutuhan ng bawat isa ang kalooban ng ating Panginoong Diyos upang matamo ang kanyang mga pagpapala. Kapatid na ron, aling kabuhayan po ba ang may pagpapala ng Panginoong Diyos? Basahin naman po natin, kapatid na Darren at mga kaibigan. Pakinggan po ninyo. Ang nakasulat po dito sa Kawikaan 13:11, ganito po ang ating mababasa. Ang yamang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang yamang pinaghirapan ay pinagpapala. Ito po, mga kaibigan, ang dapat na maging pamantayan ng lahat para umunlad po sa pamumuhay. Ang sabi po sa talatang ating binasa, ang yamang pinaghirapan ay pinagpapala. Kaya nga po, nakakakilala tayo, kaya ay nakakabalita tungkol po sa mga taong sa simula, mahirap lang, subalit dahil po sa nagsikap sa buhay, talagang pinaghirapan ng paghahanap buhay, sila po ngayon ay naging matagumpay sa kanilang pamumuhay. Tama po. Kaya nga sila'y nakapagpundar ng mga ari-arian, gaya halimbawa ng bahay, ang iba ay nakabili rin ng sasakyan na magagamit ng kanilang pamilya, at ang iba po maging ang kanilang mga mahal sa buhay ay natutulungan na rin nila sa kanilang mga pangangailangan na ang mga yon, kapatid na ron, bunga ng kanilang pagsisikap sa buhay. At kahit po maliit lang ang kinikita, basta tiyakin lamang po natin na mula po ito sa mabuting paraan. Sapagkat ganito po ang itinuturo ng Biblia, dito po sa Kawikaan 16:8, ganito po ang ating mababasa. Ang maliit na halaga buhat sa mabuting paraan ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan. Mga kaibigan po namin, tandaan po natin ang pahayag na ito ng banal na kasulatan na kahit po maliit na halaga, pero buhat naman sa mabuting paraan ay higit po na mabuti kaysa po sa yamang buhat sa kasamaan. Ito po sana ang siyang dapat na maging paninindigan at prinsipyo ng bawat isa po sa atin. Tama po kayo riyan, kapatid na ron. At tatandaan po ninyo, mga kaibigan, hindi masama na ang tao ay maghangad na yumaman o sumagana sa buhay. Basta hindi galing sa masamang paraan. Ang sabi nga po sa talatang binasa ng kapatid na ron kanina, ang yamang tinamo sa daya ay madaling nawawala. At tiniyak din po ng ating Panginoong Diyos na ang darating sa kanila ay kasakunaan. Kaya nga, mga kaibigan, ang kalooban o utos po ng ating Panginoong Diyos na ang tao ay magkaroon ng matuwid na hanap buhay, ang kailangang matupad ng lahat upang makaasa na magkakamit ng mga pagpapala niya. Kapatid na ron, alin pa po bang pagpapala ng ating Panginoong Diyos ang makakamit ng mga nagmamahal sa kanyang utos? Mabuti po ay pakinggan naman po ninyo. Nakasulat ito po sa awit 119:165, ganito po ang ating mababasa. Ang magmahal sa utos mo'y mapayapa yaong buhay. Matatagang taong ito at hindi na mabubuwal. Sana po ay pakanasain ng lahat ang pagpapalang ito ng ating Panginoon Diyos. Ayon nga po sa talatang ating binasa, ang magmahal sa utos ng Diyos ay mapayapa ang buhay. Matatag at hindi mabubuwal. Kaya kahit po
mahirap ang buhay ngayon. Ang mga mapagmahal po sa mga utos ng ating Panginoon Diyos ay matatag at magkakaroon ng mapayapang buhay. Ito po ang dahilan, mga mahal po naming taga-subaybay. Kaya ang amin pong tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ay walang sawa sa pagtuturo po sa aming mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo ng mga kalooban ng Diyos.